أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, ito po ang panglabing tatlong kabanata sa aking mga videos. Ang ating ipapaliwanag sa video na to ay ang patungkol sa siyam, pag-aayuno. Ang unang ipapaliwanag natin dito ay ang ta'rifus siyam o definisyon ng siyam. Pangalawa ay ang hukm ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang last na ipapaliwanag natin dito, insyaAllah ta'ala, na magbabangkit tayo ng mga kabutihan ng pag-aayuno o yung mga mabibinefit ng natin sa ating pag-aayuno. So, ang pag-aayuno po, ito po ay napakalaking pag-iibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ay kabila sa limang haligi ng Islam. وهو الإمساك عن المفطرات أو عن جميع ما يفسده بمعنى ما يفسد الصوم أو ما يفسد الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة في النهار أي في نهار رمضان والابتعاد عن جميع المحرمات. Ang ibig po sabihin ay ang pag-aayuno, siya po ang pagpigil mula sa lahat ng sisira nito, mula sa lahat ng sisira ng pag-aayuno, sa ating pag-aayuno, mula sa pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Wa huwa al-imtina'u an at-ta'ami wash-sharabi wash-shahwa fi an-nahar. Yan po ang pagpigil ng pagkain. Ibig sabihin, ititigil natin ang pipigilan natin ang ating mga sarili mula sa mga pagkain, mula sa mga inumin, at mula sa shahwa, pagnanasa. Ang ibig sabihin ng pagnanasa dito ay yung halal na pagnanasa, yung pagnanasa ng mag-asawa. Ibig sabihin yung pagtatalik ng mag-asawa. Ang pagtatalik ng mag-asawa, ito po ay free sila sa kahit anong araw, kahit anong oras, gabi man o sa araw, free sila dyan. Datapot, pag dumating ang buwan ng Ramadan, ito po ay magiging haram sa araw ng Ramadan. Hindi na po pwede. Kasi pag nagtalik yung mag-asawa sa araw ng Ramadan, masisira ang kanilang pag-aayuno. Pero sa paglubog ng araw, free naman sila doon. Walang problema doon. So yan po ang tinutukoy dito sa shahwa. Pagnanasa ng bawat isa sa kaniyang kasama o sa kaniyang asawa. O yung pagtalik ng mag-asawa, yan po ang tinutukoy dyan. So, tulad ng nasabi ko, na ito po ay haram sa araw ng Ramadan. Pero sa gabi ng Ramadan, walang problema doon. Free na sila doon. At ganun din yung paglayo sa lahat ng mga haram. Salita man o gawa. O pwedeng mga mga idea. So, pagkaharam ay lahat yan sisira sa ating pag-aayuno. Hindi po ito pwede. Kailangan po na layuan natin ito. Oo. Hindi lang sa Ramadan. Hindi lang sa Ramadan. Kahit anong buwan, kahit anong araw, kailangan na lahat ng klaseng haram ay nilalayuan natin yan. Dahil yan ay sisira sa ating mga gawaing mabubuti. Kaya kailangan na layuan yan. Particularly sa buwan ng Ramadan. Oo. Kasi talagang pagka gumagawa ka ng haram,
di sayang yung pag-aayuno mo. Tingnan natin itong hadith na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith, man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ang taong hindi niya maiiwan ang pagsasalita ng kasinungalingan at paggawa nito, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Hindi na kailangan ng Allah na iwanan niya ang kaniyang pagkain at inumin. Bakit? Dahil ang pag-aayuno niya wala ng saysay, wala ng kabuluhan. Yung pag-aayuno niya wala ng silbi, yung pag-aayuno niya pagka hindi niya iwanan ang pagsisinungaling, pagsasalita ng kasinungalingan at paggawa nito. Oo, wala nang saysay yung pag-aayuno niya dahil ito po ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya pagka hindi niya iniwan ang pagsasalita ng kasinungalingan at paggawa nito. Kaya po, mga kapatid kong minamahal sa relihiyong Islam, kailangan pong mapangalagaan natin ang ating pag-aayuno, mabantayan natin ang ating pag-aayuno mula sa lahat ng sisira nito. Kasi sayang po ang ating pinagpaguran. So yan po ang definition ng siyam. Pangalawang ipapaliwanag natin sa video na to ay ang hukm. Ano ang hatol ng Islam sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? So ang hukm po ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito po ay obligado. Obligado sa bawat isa. Obligado sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan. Yan po ang hatol ng Islam sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Obligado po. Tingnan po natin itong sinabi ng Allah sa Holy Quran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang tinawag dito ng Allah ay ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Oo. Ang mga taong may iman. Oo. Sabi ng Allah, kutiba alaykumus siyam. Inobliga sa inyong lahat ang pag-aayuno. Tulad ng pag-obliga sa mga sinauna sa inyo o sa mga nauna sa inyo. La'allakum tattaqun, para kayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ibig sabihin, ang pag-aayuno, ang isang hadap sa pag-aayuno o pinakamalaking hadap sa pag-aayuno ay ang takwa. Para bawat isa ay magkaroon ng takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang isang tao, pagka siya ay nagkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat po ng gawain niya ay mababantayan niya. Lahat po ng pagsasamba na ginagawa niya ay mapangangalagaan po niya. Oo. Magagawa po niya ito ng may kataimtiman. Oo. Pagka ang isang tao ay nagkaroon ng tamang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito po ang isang hadap sa pag-aayuno. Kaya kailangan po na bawat isa ay mapag-ayunuhan po niya ang buwan ng Ramadan ng may kataimtiman. Sincero siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Oo. Para po ito ay mapakinabangan niya dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah al-aya 185. Faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Allahu Akbar. Kung sino man sa inyo na kaniyang masaksihan o makita ang shahr. Ang ibig sabihin ng shahr dito ay ang buwan sa buwan ng pagpasok ng Ramadan. Falyasum. Ibig sabihin ito ay utos. Obligado po ito. Ang ibig sabihin dito, obligado. Obligado sa kaniyang mag-ayuno. Oo. Ibig sabihin, pagka nakita ang unang buwan
yung buwan sa unang araw ng Ramadan, buwan sa first day of Ramadan, pagka nakita ito, ay kailangan ng tayo ay mag-ayuno. Obligado na po na bawat isa ay mag-ayuno. Pag nakita ang buwan sa first day of Ramadan, kailangan na po na mag-ayuno. Obligado na po sa bawat isa na mag-ayuno. Oo. Sinabi rin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaykum fa akmilul iddata 30. Kailangan po maintindihan natin ang hadith na ito. Yung umpisa ng hadith na ito, sabi niya, sumu li ru'yatihi. Yan utos din yan. Utos yan galing kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi, mag-ayuno kayo pag nakita ang buwan sa first day of Ramadan. Yung li ru'yatihi na yun yung buwan sa first day of Ramadan. Ibig sabihin, pag nakita yung buwan sa first day of Ramadan, obligado na po na mag-ayuno. Fa in humma alaykum fa akmilul iddata 30. Pagka ito ay natakpan sa inyo, ibig sabihin, hindi niyo nakita ang buwan ng first day of Ramadan dahil natakpan, madilim, maulap, tag-ulan halimbawa, maulap halimbawa, hindi nakita ang ang buwan ng first day of Ramadan, fa akmilul iddata 30. Ibig sabihin, kailangan na kumplituhin nyo yung bilang na 30 araw. Ano yung tinutukoy dito na bilang? Ito po yung bilang ng buwan bago yung Ramadan na Sha'ban. Ito yung Sha'ban. Kasi ang susunod ang buwan na before Ramadan is Sha'ban. So ibig sabihin, pagka hindi natin nakita ang buwan ng first day of Ramadan, kailangan pong kumplituhin natin ang buwan ng Sha'ban na 30 araw. So, napakalinaw yan mga kapatid kong minamahal sa relihiyong Islam. Ibig po sabihin, ito ang basihan. Ang basihan sa pagpasok ng buwan ng Ramadan, dalawa. Una, pag nakita ang buwan sa first day of Ramadan, ibig sabihin pumasok na ang buwan ng Ramadan at obligado sa bawat Muslim na mag-ayuno, lalaki man o babae. Pangalawang basihan, fa in humma alaykum fa akmilul iddata 30. Ibig po sabihin, pagka hindi nakita ang buwan ng first day of Ramadan, ibig sabihin natakpan sa atin, madilim dahil tag-ulan, maulap, hindi nakita ang buwan ng Ramadan, so kukumplituhin natin ang bilang ng Sha'ban na 30 araw. So yan po ang basihan. Una, pag nakita ang buwan ng first day of Ramadan, kailangan na mag-ayuno tayo. Ibig sabihin pumasok na ang Ramadan. Pangalawa, ay kukumplituhin natin ang bilang ng Sha'ban kapag hindi natin nakita ang buwan ng first day of Ramadan. At pagka nakumplito natin yung bilang ng Sha'ban na 30 araw, so ibig sabihin na nagsimula na ang Ramadan. So kailangan na pong mag-ayuno tayo. Yan po ang rules ng pagsisimula ng buwan ng Ramadan. Uulitin ko, pag nakita buwan ng first day of Ramadan, pangalawa, kukumplituhin na 30 araw ang bilang ng Sha'ban kapag hindi nakita ang buwan ng Ramadan. Yung kadugtong ng hadith na ito, sinabi rin niya, wa aftiru li ru'yatihi. Ito rin kailangan maintindihan natin. Wa aftiru li ru'yatihi. At kumain kayo pag nakita ang buwan.
Anong ibig sabihin dyan? Ang tinutukoy naman dito ay ang buwan ng first day of Shawwal. Okay. Pag nakita ang buwan ng first day of Shawwal, yung Shawwal yan ang buwan na susunod sa Ramadan. Pag nakita ang buwan ng first day of Shawwal, na ibig sabihin natapos ang buwan ng Ramadan, so kailangan na kumain na tayo. Hindi na tayo mag-aayuno doon. Oo, kasi ibig sabihin tapos na ang buwan ng Ramadan, pumasok na ang Shawwal. So ang pag-aayuno sa first day of Shawwal is haram. Bakit? Dahil yun ay Idul Fitr. Idul Fitr. So ang pag-aayuno sa Idul Fitr is haram, hindi pwede. Hindi pwede ang pag-aayuno sa araw ng Fitr, na ito ang first day of Shawwal. Haram yung pag-aayuno dyan kasi Idul Fitr yan. So pag nakita ang buwan ng first day of Shawwal, na hihinto na tayo mag-ayuno kasi ibig sabihin tapos na ang buwan ng Ramadan. Fa in humma alaykum fa akmilul iddata 30. So pupunta naman tayo diyan. Fa in humma alaykum fa akmilul iddata 30. Pag hindi naman ninyo nakita ang buwan ng first day of Shawwal, na kumpletuhin naman ninyo ang bilang ng Ramadan na 30 araw. So ibig sabihin, may naintindihan siguro yan, maliwanag yan. Ibig sabihin, sa 29 ng Ramadan, titingnan natin yung buwan ng first day of Shawwal. Pag nakita natin yung buwan ng first day of Shawwal, so hindi na tayo magpa-fasting kinabukasan. Kasi yun ay first day of Shawwal. So haram na yung pag-aayuno doon dahil Idul Fitr yun. So ang ibig sabihin, ang napag-ayunuhan lang natin is 29 days. 29 days. So, pag hindi natin nakita ang buwan ng first day of Shawwal, so kukumplituhin natin ang bilang ng Ramadan na 30 araw. Ganyan ang hukom sa Islam. So, siguro mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, malinaw siguro. Napakalinaw siguro. Naintindihan natin ito. Sinabi rin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawmahu falyasum. Allahu Akbar. Masya Allah, ang hukom ng Islam is kompleto talaga. Ang Islam Islam is kompleto. Yung batas ng Islam is masya Allah, napaka-kumpleto talaga. Daqiq jiddan ang hukom ng Islam. Ang ibig po sabihin ng hadith na ito ay hindi natin pwedeng i-advance ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Hindi po pwede. Yan ang ibig sabihin ng ng hadith na yan. Hindi natin pwedeng i-advance ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ng isang araw o di kaya 2 araw. La tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmain. Huwag ninyong i-advance ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ng isang araw o di kaya ay 2 araw. Ibig sabihin na pag hindi nakita yung buwan ng first day of Ramadan, hindi tayo mag-aayuno. Hindi tayo mag-aayuno dahil hindi pa pumasok yung buwan ng Ramadan. Yan ang ibig sabihin. Huwag ninyo i-advance. Huwag ninyo i-advance ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kailangan na matiyak ninyo na mag-aayuno kayo sa buwan ng Ramadan kapag pumasok na. So nabangkit natin yung basihan kung paano natin matiyak na ang Ramadan ay pumasok. Nabangkit natin kanina. Pagka hindi pa pumasok ang Ramadan, hindi tayo pwedeng mag-ayuno. Kasi parang ini-advance natin yan. So bawal yan. Ipinagbawal yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, la tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin aw wala yawmain. Huwag ninyong i-advance ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ng isang araw o di kaya ay 2 araw. Okay.
Ano yung kadugtong ng hadith na ito? Illa rajulun kana yasumu sawmahu falyasum. Masya Allah. Liban na lamang sa isang tao na ang kaniyang kaugalian ay pinag-aayunuhan niya. Halimbawa, mayroon siyang pinag-aayunuhan. Ano yung pinag-aayunuhan niya? Halimbawa, kaugalian niya na nag-aayuno ng mga sunna. Isa sa mga sunna yung pag-aayuno sa araw ng Monday and Thursday. Sunna yan, So halimbawa, ang isang tao, ginagawa niya ito, isa sa mga kaugalian niya ay pinag-aayunuhan niya yung Monday at saka Thursday kasi ito sunna, at nagkataon na ang last day of Sha'ban is Monday o di kaya ay Thursday. So walang problema na pag-ayunuhan niya yun. Pag-ayunuhan niya. Kasi kaugalian naman niya yan na pinag-aayunuhan niya yung Monday at saka Thursday. Maliwanag siguro yan. Hindi natin pwedeng i-advance ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ng isang araw o di kaya ay 2 araw. Pero halimbawa, ang isang tao, babae man o lalaki, na isang kaugalian niya ay nag-ayuno ng pinag-ayunuhan niya yung mga sunna tulad ng Monday o di kaya Thursday, tapos nagkataon na ang last day of Sha'ban is Monday o di kaya ay Thursday, so walang problema doon na pag-ayunuhan niya yun. Dahil hindi ibig sabihin na pinag-ayunuhan niya yun na parang ini-advance niya yung Ramadan ng isang araw. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin doon ay dahil kaugalian niya na pinag-aayunuhan niya weekly, tuwing every week, tuwing linggo is pinag-aayunuhan niya yung Monday at saka Thursday. So nagkataon na ang last day of Sha'ban na Monday o di kaya ay Thursday. So kaya siya ay nag-ayuno sa araw na yan dahil kaugalian niya yan na pinag-aayunuhan niya yung Monday at saka Thursday dahil ito ay sunnah. Yan po ang hukom ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Uulitin ko, ito po ay obligado sa lahat ng mga Muslim, mga kalalakihan at mga kababaihan. Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ang pag-aayuno po sa buwan ng Ramadan o ang buwan ng Ramadan ay Shahrus Siyam, buwan ng pag-aayuno, buwan ng pagkikiyam, Shahrul Qiyam. Anong ibig sabihin ng Al-Qiyam? Ito yung tinatawag sa wikang Tagalog na sambang gabi. Oo, sambang gabi. Ibig sabihin, ang buwan ng Ramadan is buwan ng pag-aayuno at buwan ng sambang gabi. Oo. At buwan ng pagbabasa ng Quran o pagdami ng pagbabasa ng Quran. Wa shahrul itq, shahrul itq, at buwan ng kaligtasan mula sa imperno. Wal gufran, at buwan ng kapatawaran. Shahrus sadaqat, at buwan ng mga sadaqat, pagbibigay ng mga sadakat, mga voluntaryong kawanggawa o mga voluntaryong sadakat. Wa shahru al-ihsan, at buwan ng paggawa ng mga kabutihan. At buwan na kung saan ay bubuksan dito ang mga pintuan ng paraiso. At isasara dito ang mga pintuan ng impyerno. At buwan na kung saan ay dudublihin ng Allah ang mga gantimpalang ng bawat isa sa kaniyang mga ginagawang mabubuting gawain. At ito rin ay buwan ng shahrun tujabu fihi ad-da'awat. Ibig sabihin, buwan ito na tinatanggap doon yung mga kahilingan sa Allah subhanahu wa ta'ala, at buwan na itataas doon ang mga antas ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ah, so ito ay tulad na nasabi natin kanina na ito ay isa sa mga haligi ng Islam. Kaya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara an-nasa bi siyamihi. Ipinag-utos niya sa lahat ng mga tao sa kaniyang mga umma na pag-ayunuhan nila ang buwan ng Ramadan. Hanggang sinabi niya na sa gabi ng Ramadan is mayroon doon yung isang gabi na khayrun min alfi shahr. Ibig sabihin, mas mainam, mas mabuti at mas mainam kaysa yung 1,000 buwan. Ito po ang tinutukoy niya dito, ito yung Laylatul Qadr. Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, alam po ba ninyo na sa buwan ng Ramadan ay nagkaroon ng napakalaking ugnayan at langit at lupa? Oo. Bakit? Dahil sa buwan na ito, dito ibinaba ang lahat ng mga revelations. Lahat ng mga revelations ng Allah, dito ibinaba sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan. Tingnan po natin itong sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith. Unzilat suhufu Ibrahim awwala laylatin min shahri Ramadan. Ang ibig po sabihin ay ibinaba ang suhufu Ibrahim. Ano yung suhufu Ibrahim? Ito po yung revelasyon na ibinigay kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. So, ang kitab na ito o revelasyon na ito ay ibinaba dito sa lupa. At ibinigay kay Ibrahim alayhi salatu wassalam doon sa unang gabi ng Ramadan. First night ng Ramadan. Sa unang gabi ng Ramadan, doon po ibinaba ang suhufu Ibrahim at ibinigay kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa unzilat at-Taurat lisit madat min Ramadan. Na yung Taurat naman na ibinaba dito sa lupa at ibinigay kay Musa alayhi salatu wassalam doon sa pang-anim ng gabi sa buwan ng Ramadan. Wa unzila al-Injil bi 13 madats min Ramadan. So yung Injil naman na ibinaba naman dito sa lupa at ibinigay kay Isa alayhi salatu wassalam sa pang-13 ng gabi sa buwan ng Ramadan. Wa unzila az-Zabur li 18 khalat min Ramadan. Ang ibig sabihin ay yung Zabur naman na ibinaba dito sa lupa at ibinigay kay Daud alayhi salatu wassalam, kasi yung Zabur ay ibinigay kay Daud alayhi salatu wassalam. So ibinaba yung Zabur dito sa lupa ng pang-18 sa gabi ng Ramadan. Wa unzila al-Quran li 24 khalat min Ramadan. Ngayong Quran naman ay ibinaba dito sa lupa. Ito yung ibinigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibinaba dito sa lupa noong pang 24 nights ng Ramadan. So kaya po mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, napaka bigat at napakalaki ang ugnayan o nagkaroon ng malaking ugnayan ang langit at lupa sa buwan na ito, dahil dito ay yan po ang napili ng Allah na doon niya ibababa ang kaniyang mga revelations dito sa lupa at ibigay sa kaniyang mga propita. At ang pinakahuling revelasyon na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa ay ang Quran. Yan po ang pinaka-last na ibinigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito po ay ibig sabihin ay si Prophet Muhammad siya rin ang pinakahuling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa buwan din na ito, mga kapatid kong minamahal sa Islam,
dito po nilabas ng Allah ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sino yung mga tao na yan na nilabas ng Allah mula sa kadiliman tungo sa liwanag? Yan po yung mga taong naniwala sa mga revelasyon na ito. Particularly yung Quran. Naniwala sa Quran at kaniyang ginagawa ang nilalaman ng Quran. Yan po ang mga taong nilabas ng Allah mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Baqarah, al-aya 185, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahu Akbar. Ang ibig po sabihin ng aya na ito ay ang buwan ng Ramadan, dyan po ibinaba ng Allah ang Quran dito sa lupa. Ibinigay ng Allah yung Quran kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan. Hudan linnas, gabay at patnubay sa sangkatauhan. Ibig sabihin ng sangkatauhan sa lahat. Sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. At napakalinaw o napakaliwanag na mga tanda at mga kapahayagan at hatol sa pagitan ng mabuti at masama at sa pagitan ng halal at haram. Kaya po mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, Masya Allah. Kaya po tuwing dumadating ang buwan ng Ramadan, kailangan pong napaghahandaan natin at napag-aayunuhan natin ng may kataimtiman at kailangan po na dinadamihan natin doon yung pagbabasa ng Quran. Kasi sa buwan na ito, dito po nilabas ng Allah ang lahat ng mga tao na naniwala sa Quran, naniwala sa lahat ng mga revelations ng Allah, especially ang Quran, at ginagawa nila ang lahat ng nilalaman ng Quran. Sila po ang nilabas ng Allah mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at insyaallah ta'ala sila rin ang papapasukin ng Allah sa kanyang paraiso. Kaya po, kailangan po na tayong lahat ay gawin natin ang Quran. Kung ano ang nilalaman ng Quran, gawin po natin. At ito ang ibig ko sabihin, isabuhay natin. At ito ang gawin din natin na batas sa pagitpagitan natin habang tayo ay nandirito sa mundo, para po tayo ay maging kasama o isama ng Allah sa mga taong iniibig niya at kaniyang papapasukin sa kaniyang paraiso sa kabilang buhay, insyaallah ta'ala. Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, habang ako ay nagsasalita, naisip ko po na huwag ko na lang masyadong habaan ang aking pagsasalita sa bawat video para po hindi nagsasawa ang nanonood at mapakinggan nila ang buong video para po magkaroon sila ng mga kaalaman, mabuting kaalaman na kanilang mapapakinabangan dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya po yung mga kung ano yung mabibenefit natin sa ating pag-ayuno, bubukod ko na lang po sa isang video insyaallah ta'ala. Wa naktafi bihadha al-qadr wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.